babayaran ang 1 buwan sahod mo, na hindi ka maghihirap, sabi ko nang umiwas ito. Napatingin naman ang delivery boy sa akin, at napatigil ito. Kaya sa muling paglapit ko at pagdampi ng labi ko sa kanya, ay hindi na ito tumanggi pa, at ilang saglit pa, parang itong biglang naging matapang na leon na agad akong nilapa, halos mawala ang ulirat ko, sa bawat pagpapagulong niya sa akin. Welcome sa Kwentong Masarap. Kung ikaw ay bago lamang na napadpad sa ating channel at nais mo ng ganitong mga content, huwag kalimutan mag-subscribe, mag-like at share ang ating mga videos. Maaari rin kayong mag-comment sa ating comment section. If meron naman kayong mga story na tulad nito, maaari ninyong isend sa ating email account na nakalagay sa ating description. Ngunit kung sa iyong palagay ay hindi nararapat sa iyo ang temang ito, huwag na lamang pong manood at scroll down na lamang. Maraming salamat! Magandang araw, just call me Juliet. Share ko lang ang aking experience na maaring makatulong o may mapulot din na aral sa aking karanasan ng isang tulad ko na masyadong mataas ng tingin sa sarili na bandang huli ako rin pala ang magsisi. Hindi pala lahat ng tao ay kaya ko na bilhin. Ma'am, nandito na po ang order nyo. Ang madalas ko na naririnig kapag dumating na si Gringo, ang delivery boy ng gasol namin. Kada 1 buwan ay nag-order ako ng tank ng gasol at tinatawag ko ito sa office nila. Automatic ay magdadala ng tangke ang mga tauhan nila dito sa bahay namin. Bakit? Meron na naman tayong deliver ng gas, diba? Kadadala lang nakaraan linggo, pagtataka ang asawa ko. Matapos na muling tumawag ako para pumunta ang boy nila, kahit na may laman pa ang gasol namin. Pero kahit na puno pa ito, ay kailangan ko na tumawag para puntahan ako sa bahay ng delivery boy, lalo na kapag nakaalis na ang asawa ko, para ako naman ay kagahan ng gas ng delivery boy, para muling uminit at mawala ang sakit ng ulo ko at stress sa aking trabaho, dahil sa bawat pagpunta ng magdadala ng gasol ay sigurado na, hindi lang ang kusina namin ang puno, maging ako ay masisiyahan din at mapupuno din, lalo na kapag si Gringo na meron dalang kargadang malagasol. Dahil bihasa si Gringo sa pagkarga ng gas sa kanyang motosiklo, siya talaga ang pinili ko na magdala sa bahay. Dahil tiwala na ako at madalas din siya, diretso na sa kusina namin. Ma'am Juliet ang tawag sa akin ng mga kasama ko sa opisina. Isa akong manager sa aming kumpanya. Dahil na rin sa tagal ko sa kumpanya, kaya naman tumaas ang posisyon ko dito at mahigpit talaga ako sa mga tao. Lalo na sa mga mahilig sa late at mga absenteeism. Gusto ko rin na kapag oras ng trabaho ay walang nagdadaldalan, siguro dala nang na rin ng stress at pressure sa superior ko at samahan pa ng problema sa asawa ko. Mainitin kasi ang ulo ng mister ko. Kahit sa bahay ay dala niya ito, kaya naman kahit ako ay nai-stress din. Halos araw-araw na ganito ang buhay ko, kaya parang normal na sa akin ang magsungit sa aking mga nakakaharap. Hindi ko nga alam kung kailan ako huling ngumiti, pero isang tao lang pala ang magpapabago sa aking ugali, at hindi ko akalain na sa isang tao na yun na hindi ko ka-level sa buhay ang luluhuran ko at halos sambahin sa ligayang dulot na ibinibigay sa akin. Nandyan na si Ma'am Juliet. Umayos na kayo, ang mahinang narinig ko kapag pumasok na ako sa pinto ng opisina at makikita ko na biglang tatahimik ang mga tao sa paligid. Magseseryoso ang mga ito. Emmy, ano ang mga ito, Ma'am, for signature po ninyo? Ang sabi ng sekretary ko. Nang tanungin ko ito, tungkol sa mga papel na nasa table ko, di ba sabi ko sa'yo, kung for signature ko, lalagyan mo na ng marker o label. Ano ito, isa-isahin ko pa, dagdag ko pa salita, at ang sekretary ko naman, ay dali-daling kinuha ulit, ang mga dokumento, at muling dinala sa table niya. Kaya naman, sa bawang araw yon, ay halos, hindi na maganda ang mood ko. Tapos magte-text pa ang mister ko sa mga problema niya. Emmy, uwi na ako. Cancel mo na ang meeting ko mamayang 4:00. Sumakit ang ulo ko, kaya agad ko na kinuha ang bag ko at lumabas ng office.
Ang mga tao ko naman ay parang lihim na natuwa na kahit hindi ko nakita ay parang gusto na talaga niyang umalis ako. Manang, kaninong motor ito? Bakit nakaharang sa gate? Ang tanong ko sa kasambahay namin na siya na nga lang yata ang nakapagtiyaga at tumagal sa amin. Ma'am, sa delivery po ng gasolyan, naubusan na kasi tayo. Sabihin mo, alisin niya dito. Mabuti sana kung maganda ang motor niya. Parang konting hangin lang ay kakalas na. Agad naman, pumasok si Manang. At tinawag ang driver ng motor. Maya-maya ay may lumabas na matanda na. Halos hirap na nga buhatin ang isang tangke ng gas. Dahil sa payat nito, pasensya na po, kanina kasi may nakapark dyan. Kaya dito ko muna inilagay, wala akong pakialam kung saan mo ilalagay yan. Basta wag mong iharang dito sa gate ko, paano kung may emergency saan kita hahagilapin? Paglilitan niya ko pa, sa matandang lalaki, agad naman inalis ng matanda ang motor niya, kasama ang 2 tangke na nakasabit sa motor nito. Si Manang naman ay nakita ko na, parang pailing-iling na parang naaawa sa matanda. Ano ka ba naman, kahit ang tagadala ng gas sa atin, ay pinagalitan mo, baka sa sunod na buwan, ay walang nang magdala ng gas sa atin. Sa pagsusungit mo palagi, ang sabi ng mister ko, nang tumawag ang staff ng kinuhaan namin ng gas, dahil takot ng matanda nagmadali raw na umalis, kaya hindi na nakuha nito ang bayad at ayaw na bumalik. Pasensya siya. Masakit kasi ang ulo ko kanina, sagot ko pa sa asawa ko. Hindi ko alam kung bakit ako ganun, stress talaga ako. Lalo na hindi nangyari ang pangarap ko na masayang pamilya. Sa mahigit 10 taon na kasal namin ng asawa ko, hindi man lang kami nagkaanak. May problema kasi ang mister ko, at kami naman ay parang lahirin ng konti ang anak. Alam mo Juliet, parang ka ng matandang dalaga sa itsura mo, tuyot ka na. Hindi ka man lang ba nadidiligan ng daddy mo? Ang pang-aasar sa akin, ng aking best friend na si Bella, ewan ko ba, bakit ako ganito? May kulang ba sa akin? Meron Juliet, kulang ka sa ngiti, at iyon ang dapat mong ginagawa. Hindi ka naman dating ganyan, noong college nga tayo. Ikaw pa yung bungis-ngis, dagdag pa ng aking kaibigan na madalas ay labasan ko ng sama ng loob. Sa kanya rin ako nagsasabi ng mga nangyayari sa buhay ko. Alam mo, sumama ka na lang sa akin sa Sabado. Mag-good time tayo. Saan naman yan? Baka naman gastos lang yan. Huwag kang mag-alala. Ako ang bahala. Sigurado. Ay ngingiti ka doon. At baka muling magbasa ang tuyot mong katawan. Sabay tawa ni Bella. Kaya naman dumating ang araw na iyon. Ay hindi ako nakapaghanda. Dahil kakaiba pala. Ang sinasabi niyang good time, pagpasok ko, madilim ang paligid. May musik agad na malakas, hindi ko maintindihan ang pinag-uusapan namin dahil sa lakas at ingay. Pero ang isa sa nakatawag sa pansin ko, ang mga lalaking nasa entablado, na sumasayaw, gwapo, makisig at kahit ang tuyot at natutulog mong damdamin ay gigising. Aaminin ko, natuwa ako at parang nabuhay talaga ang tulog ko na katawan. Pero dahil first time ko na makapasok doon at sa edad kong ito, talagang nahihiya ako. Isa pa, palingalinga ako dahil baka may makakilala sa akin o kaya mapikturan ako at makita ng mga tao ko sa opisina, kaya talagang sa dilim ako banda ng bar nakapwesto. Ayaw ko naman ipahalata kay Bella, saka sa kasama niya na nasisiyahan din ako, kaya nang makauwi na ako, naabutan ko ang mister ko na nakahiga. At may kausap sa cellphone, sinubukan ko na lapitan ito, pero agad na suminyas sa akin, na may kausap siya, may mataas din kasi na posisyon sa kumpanya nila, ang asawa ko, kaya hindi ko na inistorbo pa. Hanggang sa umabot ng madaling araw, naghintay ako ng pagkakataon, kaya nang magising ako, niyakap ko ang mister ko, kinalabit ko at nilambing dahil nasa isip ko pa rin ang napanood ko. Pero parang wala, malamig talaga ang mister ko. Siguro dahil nagkaedad na rin ito at stress din sa trabaho niya. Kaya ayon, ang unti-unti na sanang wet, muling natuyo. Wala siyang panahon at oras para sa akin. Iyon na lang ang nilagay ko sa aking isip. Manang, nakatawag ka na ba doon sa magdadala ng gas?
Bukas kasi, magbe-bake ako para sa birthday ng inaanak ko. Tumawag na po ako. Kanina umaga pa, kaya lang wala raw available na tao. Anong wala? Tawagan mo ulit, sabihin mo. Ngayon na, kailangan natin gas, utos ko ulit kay Manang, kaya ako naman ay bumalik na ako sa kwarto. At dahil Saturday naman, kaya ito rin oras ng pahinga ko. Pero dahil may lulutuin nga ako para bukas, kaya makalipas ang ilang oras, lumabas muli ako ng kwarto. Dumereko ako sa kusina. Pagdating ko doon, may nakita ako na isang lalaki. Matangkad ito at may kalakihan ang katawan. Habang busy ito sa pagkalas ng tangke na nakakabit sa oven ko, hindi muna ako lumapit. Pinanood ko lang ito, pero sa tingin ko ay parang nahihirapan, kaya naman nakita ko na tagaktak ang pawis nito. Matagal pa ba yan? Bigla kong lapit at tanong, agad naman napatingin sa akin ang lalaki. Pero sa unang pagkakataon, ay hindi ko magawang masungitan ito. Dahil kahit napasungit ang tanong ko, nakangiti pa rin sa akin. Malapit na po, masyado lang nasikipan ni Manong ang pagkakalagay, kaya medyo nahirapan ako na tanggalin, sabay bitbit ng empty na tank, at lumabas ng kusina, kaya naman nakita ko ang mga muscle nito na parang nagalit, parang sumariwa tuloy sa akin. Ang napanood ko, doon sa pinuntahan namin ni Bella, hindi ko alam pero, bakit napangiti ako? Anong meron doon sa delivery boy? Bakit parang sa kanya, ay natamem ako, hindi umubra ang kasungitan ko? Meron pa raw ba kayong ipapagawa? Pakakabitan mo raw ba ng gas ang malaking oven? Tanong ni Manang sa akin. Manang, sabihin mo, bukas na lang, bukas ko pa naman gagamitin. Na agad naman nakita ko na suminyas si Manang sa lalaki na umalis na. Tuloy ba ang out of town ninyo? Tanong ko sa asawa ko. Bago kami matulog, yes maaga nga ako bukas. Excited nga ako. First time ko kasi na makakarating doon. Saka mga new managers ang ka-meet up ko doon. Ang sabi ng asawa ko, ako lang pa dito sa bahay bukas. Magbe-bake pa naman ako. Nandyan naman si Manang. Sabi ng asawa ko, aalis siya bukas. Nagpaalam na sa akin nakaraang linggo pa, uwi raw muna sa kanila. Ikakasal raw kasi ang anak niya. Bigyan mo pala si Manang ng pocket money niya. Muling salita ng asawa ko, bago ito natulog na nakatalikod sa akin, di bale. Bukas tatawagin ko si Bella para pumunta dito. Sabi ko na lang sa sarili ko, sandali, ang sigaw ko, nang may paulit-ulit na may nagdodoorbell sa may gate. Dahil nasa banyo ako, naisipan ko kasi na malig muna bago ako magluto. Gas po. Ang sigaw na naririnig ko galing sa labas, kaya naalala ko na nagpapadala pala ako ng bagong tangke. Iniisip ko kasi na baka maubusan ako ng gas habang nagluluto. Medyo marami pa naman ang lulutuin ko. Ayaw ko naman kasi na gamitin ang kuryente para sa oven dahil medyo pumapalya na ito. Ipasok mo dito. Sabi ko sa lalaki, habang pasan-pasan ito ang tangke ng gas. Ma'am, ikakabit ko na po ba? Sige, pakikabit na please. Ang sabi ko, pero nagtaka ako. Bakit parang mabait ako sa taong ito? Pero dahil abala na ako sa ginagawa ko, ay hindi ko na lang pinansin kung ano man. Ang gumugulo sa isipan ko, pero halos magkakalahating oras na, ay hindi pa rin natatanggal ito. Ang lumang tangke, anong problema? Tanong ko agad nang lumapit ako sa lalaki. Ma'am, may kinawalang na kasi ang kabitan at mukhang matagal na ito na hindi napapalitan, kaya matigas na. Dahil naman sa sinabi nito, ay agad akong lumapit at sinilip ko rin ang ginagawa niya. Pero sa hindi inaasahan, ay nagkabungguan ang ulo namin at tumama sa bandang noo ko. Pero sa kanya ay sa may kilay, kaya nasaktan ito. At nang tinanggal ang kamay niya na nakatakip, doon ko nakita na medyo umumbok at namula. Ikaw kasi, sumasabay ka. Pagsisisi ko pa sa lalaki, okay lang po, ma'am, ganun talaga. Sabay ngiti nito sa akin, kaya napangiti rin ako sa kanya, at nagkatawanan kami. Mas matigas pala ang ulo ko kaysa sayo. Sabi ko pa,
sa delivery boy, pero napapatitig talaga ako sa kanya. Hindi naman siya gwapo, pero hindi ko alam na parang meron hiwaga ang kanyang mga ngiti. Para bang kinikiliti ang katawan ko kapag nakikita ko ang muscle sa kanyang mga braso. May asawa ka na ba? Biglang tanong ko, wala pa po ma'am. Mahirap magpamilya ngayon, dagdag na ng lalaki. Hindi ko alam pero parang natuwa ako sa aking narinig pagkatapos niyang magsalita. Hindi ko alam kung bakit. Kusang gumalaw ang katawan ko at kusang kong ilapit ang labi ko sa kanya na agad naman itong ikinagulat kaya ito umiwas. Kaya kung bayaran ang 1 buwan sahod mo na hindi ka maghihirap, sabi ko nang umiwas ito. Napatingin naman ang delivery boy sa akin at napatigil ito. Kaya sa muling paglapit ko at pagdampi ng labi ko sa kanya ay hindi na ito tumanggi pa at ilang saglit pa. Parang itong biglang naging matapang na leon na agad akong nilapa. Halos mawala ang ulirat ko sa bawat pagpapagulong niya sa akin. Ang bawat pagdikit ng labi niya ay parang posporo na biglang nagpaliyab ng aking katawan. Dahil inabot ko na ang edad kong ito, ay hindi ko pa nalasap ang ganon na karanasan. Para lang din akong tangke na binuhat ng delivery boy at sabay na inilapag sa lamesa ng kusina. Dahil kaming dalawa lang sa loob ng bahay, malaya naming nagawa ang lahat ng naisin namin. Sobra akong nag-enjoy sa bawat sandali ng oras na iyon at sa maikling oras na iyon, nawala lahat ng aking alalahanin at sakit ng ulo. Bakit may bagong tangke ng gas na naman tayo, di ba? Kaka-deliver lang nakaraang araw, tanong ng mister ko sa akin nang makita niya ang bagong tangke na nasa may kusina namin na bagong dala ni Gringo. Halos linggo-linggo na akong tumawag sa office nila para dalhan ako ng tangke. Kasabay noon ay magpo-full tank din ang delivery boy sa akin. Bakit ba lagi kang nagpapadala ng tangke? Pagluluto na ba ang bago mong pagkakaabalahan? Dagdag pa na tanong ng mister ko. Hindi naman ako sumagot pa dahil kung baka saan pa mapunta ang usapan namin. Saka simula na magkakilala kami ng delivery boy na si Gringo, parang humaba na ang pasensya ko. At hindi palaging galit ang nararamdaman ko. Kaya naman, laging kong iniisip kung paano kami magkikita ni Gringo. Manang, dumating na ba yung nagde-deliver ng gas? Ma'am, meron pa po tayong gas. Sagot agad ni Manang, nawala pala sa isip ko. Kadadala lang nakaraan ni Gringo. Good morning ma'am, ang bati sa akin ng aking staff nang pumasok ako sa opisina. Kaya naman masaya rin akong bumati sa mga staff at sa unang pagkakataon ay nakita ko ang mga tao ko na nakangiti sa akin. Iba pala talaga ang epekto ng delivery boy sa akin. Kaya naman buong maghapon ay nararamdaman ko na masaya ako at talagang punong-puno ng kaligayahan ang pakiramdam ko. Ang bawat pagtatrabaho ko ay tila ba napakabilis lang at sa bawang araw ay walang oras na hindi mawala sa isip ko si Gringo. Nagtataka naman ako sa sarili ko. Ano ba itong nararamdaman ko? Pag-ibig pa ito? Hindi naman pwede dahil may asawa na ako at halos 2 dekada ang tandas ako sa lalaking nagbibigay ng saya sa akin. Kaya naman kapag nagpaparamdam ang mister ko, sinasamantala ko din ang pagkakataon na paligayahin din siya. Pero matapos ang lahat ay parang kulang pa rin, iba pa rin ang hinahanap ko. May out of town kami sa kumpanya at kasama ang family. Nakakahiya naman na hindi tayo sumama. Saka sakto din na makapag-relax tayo doon. Matagal na tayong hindi nakakapag-solo. Puro trabaho na lang tayo. Kaya siguro kung ano-ano ang nararamdaman natin, ang sunod-sunod na sabi ng husband ko. Habang kumakain kami ng almusal, kailan ba yun? Next week na. Sa narinig ko sa asawa ko, ay hindi ko alam kung matutuwa ako. Dahil dati ay hinintay ko ang mga ganun pagkakataon pero ngayon ay hindi na dahil ang hinihintay ko ay umalis ang mister ko at ako ang maiwan sa bahay. May usapan pa naman kami ni Gringo na mamimili kami at ayaw ko naman bigyan yun dahil siya mismo ang nag-alok sa akin. Hello, good morning, ang bati ko sa kausap ko. Hello ma'am,
ilan po ang order ninyo at address para madala po agad namin dyan sa inyo. Sagot agad sa akin ng kausap ko sa telepono. Matapos na tawagan ko ang opisina na pinapasukan ni Gringo, halos 2 linggo na. Kasing hindi kami nagkikita at halos wala na akong maidahilan para pumunta siya sa bahay. Nandyan pa si Gringo? Ang tanong ko, wala po siya, umalis. Sino po sila? Para masabi ko, mamaya pagdating niya. Nahihiya naman akong sabihin na ako ang tumawag, kaya nagbili na lang ako, pakisabi si Juliet. Matapos magsalita ako, ay ibinaba na nito ang telepono. Kaya naman hindi na kami nagkita pa. Dahil sumama ako sa husband ko sa Palawan para magbakasyon. Pero kahit nasa Palawan na kami, iba pa rin ang nasa isip ko. Bakit? Parang hindi ka masaya? Parang lutang ang isip mo? Tanong sa akin ng asawa ko Iniisip ko lang kasi ang naiwan ko na trabaho sa opisina. Mahinang sagot ko. Pero ang totoo, si Gringo talaga ang nasa isip ko. Hindi talaga ako mapakali hanggat hindi ko siya kikita. Kung gusto mo, mauna ka na bumalik. May team building pa kami dito. Sabi ng asawa ko. Kaya nang marinig ko, natuwa ako at agad ako na napangiti. Manang, punta ka ng grocery. Wala nang laman ang stock natin sa ref. Utos ko kay Manang nang dumating ako galing Palawan dahil iniisip ko. Natawagin si Gringo at papuntahin sa bahay dahil kami lang muli sa bahay kapag umalis ni Manang at tiyak na solong-solo na naman namin ang bahay, kaya nang makaalis si Manang ay agad ako tumawag sa office nila gamit ang ibang number ng cellphone at hinanap ko si Gringo. Sino po sila? Bakit po ninyo hinahanap si Gringo? Tanong sa akin ng babaeng kausap ko. May ipagagawa sana ako sa kanya. Pangatiran ko pa, dahil wala akong ibang maisip na dahilan. Sige po, sabihin ko sa kanya pagdating, sabi ng kausap ko. Pero halos 1 oras na at tapos na ako maligo ay hindi pa rin dumarating si Gringo. Bakit kaya? Tanong ko sa sarili ko. Ano kaya puntahan ko doon sa may office nila? Sabi ko sa sarili ko, dahil sa inip ko sa paghihintay. Kaya pagtapat ko sa may store nila, agad ko na pinarada ang kotse ko at bumaba ako. Sabay tanong doon sa loob, nandyan ba si Gringo? Si Sir, nandoon po sa loob ng office. Pasok po kayo. Magalang na sabi sa akin ng lalaki na kung hindi ako nagkakamali siya yung matandang lalaki na pinagalitan ko. Nang malapit na ako sa may pintuan, nakita ko ang lalaki sa loob ng kwarto. Dahil salamin ito, nakaupo ito at may kausap sa telepono. Pero nang makita ako ay biglang itong tumayo at lumabas. Ma'am, bakit kayo nandito? Tanong agad sa akin. Ako naman ay nakangiti sa kanya. Sabay sabing pwede ba tayong mag-usap? Ma'am, tatawagan na lang kita. May inaasikaso lang kasi akong importante. At kung hindi naman related sa business ang sasabihin mo, huwag kayo pupunta dito. Sabay na pasok ulit nito sa loob. Nainis ako sa inasal ni Gringo. Dahil sa unang pagkakataon, siya pa lang ang nakagawa sa akin ng ganun, parang naitsapwera ako, na parang hindi ako importante sa kanya. Napahiya pa ako, dahil nakatingin sa akin ang mga lalaki na nandoon, lalo na yung matandang pinagalitan ko. Dahil sa nakaharang na motor niya sa gate, kaya agad akong bumalik ng kotse at maluha-luha habang nagmamaneho. Ito pala ang pakiramdam ng sinusungitan, ito pala ang pakiramdam ng pinapagalitan at napapahiya. Iba't ibang emosyon ang nararamdaman ko habang pabalik ako sa bahay at naalala ko ang mga ginagawa ko sa mga staff ko, ang pagsigaw ko sa kanila, ang pamamahiya ko. At minsan ay pinaghihintay ko pa at hindi pinapayagan na umalis. Hanggang sa dumating ako ng bahay, hindi ko na napigilan ang umiyak. Bakit ako ganito? Bakit ako naghahabol sa lalaki? Sabi ko sa sarili ko, hindi man niya ako sinaktan na pisikal. Para na rin niya akong sinampal. Ang lahat ng mga ginagawa ko noon sa mga tao ko ay naramdaman ko ngayon.
Hindi ako mapakali sa bahay hanggang sa nagring ang cellphone ko at nakita ko na si Gringo ang tumawag. Kahit na masama ang loob ko sa kanya, biglang nabuhayan ako ng loob sa aking narinig na boses. Hello ma'am, hindi mo ako tao o empleyado na kayang mong utusan kung kailan mo gusto. Ang bungad agad ni Gringo sa akin, pero nagpakumbaba ko. Sorry, hindi ko lang napigilan ang sarili ko. Gusto lang naman kitang makita. Miss na kita. Ma'am, kung ano man ang namagitan sa atin tapos na yun. May pamilya ka at ayokong ako ang maging dahilan ng pagkasira noon. Pero mahal kita. Ibibigay ko sa'yo ang lahat. Magkano ba ang kailangan mo? Sabihin mo lang, ma'am sorry. Pero may pera din ako. Baka mas mayaman pa ako sa'yo. Sabi agad nito sa akin, sa sinabi ni Gringo ay napuno na ako at inilabas ko na ang pagkamaldita ko. Anong pera mo? Yung pagde-deliver mo ng gas, yung kalawangin mong motor, yan ba ang may pera? Gringo sa akin, hindi ka na magtratrabaho. Paliligayahin mo lang ako. Yun lang, direktang sabi ko, ma'am, bakit kaya hindi mo tingnan ang calling card na ibinigay ko sa'yo para tawagan kapag magpapadeliver ka ng gas? Sabi pa nito at sakto iyon nga ang hawak ko at nagulat ako sa nakasulat. Si Gringo pala ang may-ari ng negosyo na madalas ko natawagan at sa mga nakalagay, halos 10 branch ito at sa kanya lahat at doon ko na naisip na, kaya pala hindi niya kinukuha ang pera nang inabutan ko siya noon. Alam mo ma'am, hindi kasi maganda ang ugali mo, kaya lahat ng driver ko dito ay ayaw na magdala sa'yo ng gas, dahil hindi maganda ang trato mo sa kanila. Ang dagdag na salita ni Gringo na lalong nagpagalit sa akin. Pero dahil iba talaga ang nararamdaman ko kay Gringo, gusto ko muling maramdaman ang bawat haplos niya at yakap, kaya suko ako sa kanya. Gusto ko pa rin siyang makita at makasama kahit ano pa ang sinasabi niya. Sorry pero sana hindi pa ito ang huling pag-uusap namin. Sabihin mo kung ano ang gagawin ko. Para mag-usap tayo, ma'am, kapag magpapadala ka ng gas, tiyak mag-uusap tayo. Sabay na baba ng telepono. Ako naman matapos ang mahabang pag-iyak ay parang nahimasmasan ako na tila nawala ng mga sama ng loob ko. Kumusta ang biyahe mo? Masayang bati ko sa asawa ko. Sabay halik ko sa kanya. May himala ba? Parang masaya ka yata ngayon, pagtatanong ng asawa ko sa akin. Pero ako ay hindi na sumagot. Niyakap ko na lang ito. Hindi ko man masabi sa kanya na sorry sa pagtataksil ko. Gusto kong baguhin lahat ng nakasanayan ko ng gawin at mag-umpisa ko ngayon dahil sa 1 linggo rin kaming hindi nagkita ng asawa ko. Ay mamiss rin ako nito at kahit na hindi siya kasing lakas ni Gringo ay pinasaya rin ako ng asawa ko. Kaya ko rin palang maging maligaya sa piling ng asawa ko basta bukal lang sa loob ko ang aking ginagawa. Hindi man kami ulit magkita ni Gringo. Ang karanasan ko sa kanya ang siyang nagpabago ng buong buhay ko at hindi pala ang asawa ko. Ang totoong may problema kung hindi ako dahil puro puot at galit lang kasi ang nasa isip ko. Dahil sa delivery boy ng gas, tuluyan na akong nagbago. Maging ang mga tao ko sa opisina ay masaya na silang nakikita ako. Aanhin ko naman ang perang ito kung hindi naman ako masaya. Kaya saktong Pasko, binalot ko ang perang sana ay ibibigay ko kay Gringo at ipinamahagi ko ito sa mga tauhan ko na nakita ko na lahat sila ay nagpasalamat habang nakangiti. Dito na lang ako sa aking asawa at pipilitin ko na maging maligaya sa piling na kahit hindi niya maibigay ang anak na matagal ko nang inaasam. Sigurado naman na magsasama kami habang buhay.